From Boying galit na galit, puntahan naman natin yung kapatid. O, talagang todo defense sila, ha, di ba? Si Boying, di umano, ha? Pinagtatanggol yung nasa listahan. Ito naman, todo tanggol naman kay Bongbong Marcos. Pakinggan natin. Si DILG Secretary John Vic Remulla na pawang kabulaanan lang ang ibinabatong aligasyon na si Pangulong Bongbong Marcos ang utak ng flood control scandal. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni Remulla na ang SONA ni PBBM ang nagtulak sa administrasyon sa tamang direksyon. That is totally false. Ayun masasabi ko with no doubt in my mind and my heart and all what I've seen, it is not true at all. Nahiya naman kayo. Unang pagkakataon to ng presidente ay humarap sa tao at sinabing mahiya naman kayo. So, ang sinasabi dito ni John Vic Remulla, to si Secretary John Vic Remulla, na hindi totoo yung sinabi ni Chavit Singson dahil si Bongbong Marcos pa nga ang nagsabi, mahiya naman kayo. So, sa madaling salita, nasa isang GC sila ni Claire. Bakit nasa isang GC? Pareha sila eh. Ha? Hindi guilty ang presidente dahil siya nga ang nagbukas nitong flood control projects. Siya ang nagsabi, mahiya naman kayo. Siya ang nagsabing paiimbestigahan yung flood control projects. Kaya hindi totoo na involved siya doon sa Nakawan, dyan sa flood control projects, dyan sa Nakawan, dyan sa ghost projects. Pareha sila ng litanya ni hindi ko alam kung ito si John Vic kasi may sinasabi na merong 5 na nasa Cabral files, nasa listahan, na kinabang din. Hindi ko alam kung kasama dyan si Claire, antayin na lang natin, and kasama rin si John Vic o kasama si Boying. Antayin natin. Pero to continue, iisa, di ba? Iisa ang kanilang litanya. Teka muna, hindi ganun. Dahil kung sasabihin yung hindi involved ang presidente dyan sa Nakawan dahil siya lang ang naglabas, napakababaw naman nun. Napakababaw na, yan lang ang pagtatanggol. Yan lang ang punto ng isang abogado na si Claire. Naginaya naman, o di ko alam, baka siya nagsimula, siya ang ginaya ni Claire. Naginaya naman, di umano, o ni John Vic. Diba? Pero ang babaw. Kasi yan yung gina-explain ko eh. Hindi porkit ikaw nagsabi kasi tandaan nyo po, ipinagmalaki ni Bongbong Marcos yung flood control projects. Sabi niya, 5,100 flood control projects. Pagkatapos, bumaha. Again, uulitin ko doon sa mga hindi pa nakapanood sa akin. Sinabi ko yan, hindi ko makakalimutan yan dahil pagkatapos ipagmalaki ni BBM, yung flood control projects, kinabukasan binaha, we were at Davao that time. It was before the siege. Kaya alam na alam ko hindi ko makakalimutan yan. Nung bumaha, tapos patuloy ang baha for 1 year in the Philippines, or so, ang palusot ni Bongbong, andyan ang flood control projects. Pinagtanggol niya, andyan. Di ba naalala niyo yun? Na-overwhelm lang. So pinagtanggol niya. Tapos nung hindi na niya talaga mapagtanggol kasi kaliwat kanan na ang baha, nangangamoy na yung baho ng tae nila, nangangamoy na yung baho ng kanilang kagaguhan, saka lang siya nagsalita. So, hindi mo pwedeng i-defend ang presidente dahil siya ang nagpaano. Hindi. Trinay niyang itinago ito dahil ipinagmalaki niya. Nung umamoy na, hindi niya na kayang ipagtanggol, dumistansya na siya. Inunahan niya na ng banat. Kaya hindi okay lang to si John Vic, hindi naman abogado to. Pero to si Auntie Claire, abogado. Pambihira. Ganyan niya lang sasabihin na walang ginawa ang presidente. It's impossible. I don't even believe that the president is part of it. In my opinion, the president is one of the masterminds. Naming them, Na inaano nyo talaga nilagay niya sa posisyon yung gobyerno para i-correct ang sarili niya. And it's never happened that way before.
Ito ang sagot ni Remulla sa mga paratang ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, partikular na sa umano'y kaugnayan ni PBBM. Alam mo, sinasabi nila na hindi nangyari, hindi ginawa ng ibang presidente yan. Yung isinawalat yung tungkol sa ghost projects. Wala naman. Or kung meron man, sabi nga ni Libiste, hindi ganun katindi. Yung ngayon matindi, 5 times, 10 times. Makikita nyo naman sa budgetan eh. 'Di ba? Yung nangyari noon, pinakamalaking budget, mas malaki pa sa Department of Education, yung DPWH. Sa maanomalyang flood control projects. Matatanda ang inakusahan din ni Singson ang Pangulo na may paboritong contractor sa Ilocos Norte. Nagsimula ang iringan ng dating magkaalyado simula ng isnabin umano ng Pangulo si Singson. Alam mo, yan ang dapat nila sabihin. Bakit may paboritong contractor yung presidente? Sila nang silala. Ang contractor nila dyan sa Ilocos Norte. Sa katunayan, yung Diskaya, isa sa mga contractor nila. Di ba? Ano sinabi ni Libiste? Sa pangatlo po yan, Saldico, tapos sino yung isang Garjola, kung Garjola, tapos itong Diskaya. Di ba? Ba't hindi yun nasabihin nyo? Hindi namin paborito yung contractor na yan. Hindi dalagang dumaan yan sa proseso. Doon nyo ipaliwanag. Punta po tayo sa detalye, wag yung ganyan. Yung paliwanag nyo, siya lang ang naglabas. Kalokohan. Si Singson, bagay na hindi nagustuhan ng dating gobernador, lalo't pinili niya raw na tulungan ang mga Marcos noong 2022 elections. Dagdag ni Remulla, ilabas daw dapat ni Singson ang pruweba sa kanya mga aligasyon dahil sa ngayon, lumalabas umano na puro salita lamang ang dating gobernador. Naghahanap siya ng ebidensya. Hindi ba nilabas niya? Hindi ka ba nakikinig nung interview? Nilabas niya, eto ang mga contractors niya, may numero. Hindi ba? Nagkakamali ba ako ng pagkakaalala? Kasi nangingi sa ebidensya eh. Doon naman sa presko ni Chavit, may detalye. Ito yung mga pangalan ng contractor niya. Ito yung mga amount. Ano mang gusto mong klaseng ebidensya pa? Samantala, hindi rin itinanggi ni Remulla na may pondo pa para sa flood control project sa 2026 General Appropriations Act. Pero, konting-konti lang daw ito. Nakalaan ng maliit na porsyento ng budget na ito para sa flood-prone area sa bansa. Una na rin sinabi ng DPWH na ang mahigit 2 bilyong pisong budget allocation sa flood control ay para sa repairs and maintenance ng mga naunang mga proyekto noong mga nakaraang taon. Bagaman hindi na... Pero na ba talagang, ako kasi ako dito sa hindi ko maalala eh. May nangyari na ba na ang secretary ay magkapatid? Yung isa naging SOJ, tapos si John Big. Tapos ngayon, ginawa namang ombudsman. Favorite mo, Bongbong, mga Remulla? Ano meron na Remulla? Ako yung nagtataka lang eh. Naisipin ko, ano meron Remulla na sobrang paborito mo sila? Dalawang nakaposisyon, magkapatid. Matataas ang posisyon. Ano kaya meron ang Remulla? Island Cove kaya? Hindi ko alam. Bakit? Diba? May todo tanggol sila. Pareha silang magkapatid, todo tanggol, na parang napakalinis ng presidente, walang gagawing masama. At lahat ng kumontra sa Duterte napakadumi. Ganun po ang lumalabas. Natupad ang December promise ng administrasyon para magpakulong ng mga malalaking isda. Sigurado raw si Remulla na uusad ang mga inihahandang kaso ng ombudsman. Yeah. Sigurado daw si John Big na uusad ang mga kaso sa ombudsman. Yung pangako nga ni maraming walang Merry Christmas. Maraming malaking tao makukulong. Wala naman, si Diskaya lang. Malaking tao ba yun? Kasi kahit contractor yan at nangurap yan, makakakurap ba yung contractor na yan nang walang basbas nang nasa ibabaw
ng isang congressman or kung sino man, meron yun. Pareha silang nagnakaw. Most probably, mas malaki pa ang nakaw kung congressman man yun. Imposible naman. So, hindi yan ang hinahanap ng taong bayan. Meron talagang makulong na malaki. One of the masterminds, Bongbong. Ewan ko kung kaya mong ipakulong ang sarili mo, di umano. Pero, sa madaling salita, ampaw ang mga pangako nito si Bongbong Marcos. Parang ganito lang po yan, mga kababayan. Pag wala ng tiwala ang taong bayan sa liderato, it will soon fall apart. Babagsak ang ekonomiya, magkakagulo, mawawalan tayo ng sistema. Kasi ganito, halimbawa, may nangutang sa yung tao. Pinautang mo, hindi nagbayad. Nangako, magbabayad ulit. Pautangin mo ulit. Pinautang mo ulit. Hindi ulit nagbayad. Tapos nangako magbabayad. Pinautang mo ulit. Kasi ganyan nangyayari kay Bongbong. Pangako ng pangako, pangakong ng pangako na hindi nangyayari. Darating ang time, kayo, pang-apat, uutangan kayo ulit nang hindi pa nagbabayad sa inyo, pautangin nyo. This is a serious question. Mukhang joke siya, pero ito ang nangyayari. Wala ka ng tiwala dun sa nangungutang sa'yo. Palakihin natin to. In a bigger scale. Pag walang tiwala ang taong bayan sa presidente, because how he handle yung utang, o kunwari yung utang, or how he handle the problem of ghost projects, wala nang tiwala. Magulo po ito. Maraming lalayas kasi babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi, ay kayo, kung nangungutang, hindi ka na pauutangin. Kasi puro ka pangako, animal. Malaking problema natin. Next po. Kaya naman, nabanggit ito ni PRRD. Tingnan nyo po sa amin. FPRRD, ayaw umuwi hanggat si Marcos Jr. pa ang Pangulo. Alam mo, parang sinasabi ni PRRD rito, nandidiri ako sa iyo, Bongbong Marcos. Sa sobrang nakakadiri ka, ayaw ko nang umuwi. Kasi tingnan nyo, kung ikaw ay kinulong sa ibang bansa, kahit anong mangyari, first priority mo, makawala ka doon, makaalis ka doon sa kulungan sa ibang bansa at dalhin ka sa Pilipinas. Diba? Yan ang instinct sana makapag ko, diba? Makapag-bail ako, makauwi ako sa pamilya ko, sa ko. Diba? Sinong nakakulong sa ibang bansa na ayaw umuwi? Si PRRD lang. Bakit? Sobrang nakakadiri itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Iyan ay pagsasabi, walang mangyayari sa Pilipinas hanggat nakaupo si Bongbong Marcos. Isipin mo, may adik na presidente. Anong mangyayari sa Pilipinas? Kaya naunawaan ko kahit mahirap nakakulong sa ibang bansa. Yung nakakulong ka na lang, mahirap na. Yung nasa ibang bansa ka pa, mas mahirap. Pero mas gugustuhin niya pa yun kaysa kay Bong makauwi dito sa panunungkulan ni Bongbong. Sabi niya, dito lang daw muna siya hanggat si Bangag pa ang presidente. Ngayon, tanong, sinungaling ba si PRRD na bangag si Bongbong Marcos? Ayun po, napakaliwanag. Diba? Antimano, hindi namin sinuportahan si Sara nung tumakbo silang tandem nitong si Bongbong at saka si Sara. Alam niyo kung bakit? Alam na namin, sinabi na ni PRRD, bangag yan. 3 years after, pinatunayan mismo ng kapatid niya, bangag si Bongbong Marcos. And until now, ayaw magpa-drug test. Kaya doon palang kitang-kita na natin na talagang
Adik talaga 'to si Bongbong Marcos. Kita niyo yung gulong nangyayari? Nakawan, pinsan niya, anak niya, pork barrel kings, 2 sekretary, magkapatid nakaupo. Ganyan po ang pangunguna ng isang bangag. Nakakatakot po 'no, and I really don't know paano magsu-survive ang Pilipinas. Ako'y naniniwala sa milagro. Sa milagro na lang talaga tayo aasa na may Panginoon na masu-survive natin ang ganitong klaseng presidente ng 3 taon pa. Ang nakakatakot dito, eto, may usapin. Hindi bababayad si Bongbong Marcos dahil alam niya kaliwa't kanan ang kaso niya. Remember, ako sa tingin ko na nasa Cabral files 'yan. Hindi malayo sa katotohanan 'yun. Hindi malayo sa katotohanan na nakinabang siya dito sa ghost projects. Mananagot at mananagot ng todo 'to si Bongbong Marcos. Next po tayo. Ito, taas ang kamay ng mga taga-UAE. Sabi, Philippines, President Marcos Jr. courts investors with business pitch ahead of UAE trip. So sa madaling salita, naghahanap ng mga investor sa UAE. Ito si Bongbong. Adik ka ba? Yung mga taga-UAE mag-i-invest sa atin. Alam mo bang ang ganda diyan sa UAE? Talagang maraming mga investor nagpupunta sa UAE. Bakit? Mapayapa. Bakit? Walang tax. Bakit? Mababa. Walang korupsyon. Sa Pilipinas, ang taas ng tax, pati kuryente natin. Kaya nga sabi ko, maganda itong panukala ni Chis Escudero na alisan ng VAT ang kuryente nang bumaba naman. Isa tayo sa pinakamataas na tax. Isa tayo sa pinakamataas na kuryente. Oh. Paano ka mag-iinganyo ng mga negosyante rito? Isa tayo sa mga pinakamalala ang korupsyon. Under the table. So kung ikaw, meron kang kapasidad magnegosyo sa UAE, magninegosyo ka pa ba sa Pilipinas? Hindi na oy. Ang daming lagayan, ang mahal ng kuryente, ang mahal ng negosyo. Unstable ang Pilipinas. Magninegosyo ka pa sa Pilipinas? Hindi na. Alam mo sa katunayan, marami akong kakilala. Ito gustong magnegosyo sa UAE. Dahil very promising ang negosyo doon. Kaya nga sabi ko, Bongbong, adik ka ba talaga? Sinong loko-loko na magninegosyo galing doon? Di doon na. Yung mga galing nga dito gusto magnegosyo doon eh. Tapos sila magpaninegosyo sa Pilipinas. Adik lang. Ang labo eh. Kaya nga, alam mo, hindi mo makukuha sa ganyan yan. Punta ka rito, hindi nga natin alam na baka mamaya, nagtatago na ng pera to si Bongbong doon. Pwede niya itago. Hindi ko alam kung pwede niya itago sa bangko, pero marami talaga pwede magdala ng pera doon. Magdala ka ng pera doon, magnegosyo ka. Hindi ko alam what is the real purpose of Bongbong Marcos in going there. Hindi para kumuha. Ang tagal na niyang nagta-travel. 'Di ba? Pagkapasok pa lang niya as president, nag-get go, travel dito, travel dito, travel dito. Nagkukuha siya ng investor. Meron ba nag-invest galing ibang bansa? Wala. Wala. Kaya sabi nung iba, baka parang pumunta ron, nagtangay lang ng pera.
possibility yan sa UAE. Madali ang money laundering diyan, maganda ang negosyo. Ha? Hindi ko sinasabi for a fact na talagang nagtago si Bongbong ng pera diyan. But it's a possible reason kung bakit siya punta ng punta, bakit siya punta labas ng bansa at bakit siya nagpunta ng UAE. Pustahan tayo, wala namang makukuhang investor yan, no? Eh sabi ko, loko-loko ka ba? Kung may capacity ka mag-invest sa UAE, bakit pa sa Pinas? I'm talking about reality lang. Next po tayo. Eto po obserbahan nyo po itong bus. Obserbahan nyo lang po. Anong napapansin nyo sa bus? Sige nga, tingnan nyo napapansin nyo sa bus. Tingnan nyo lang mabuti siya. Observe lang. Kita nyo? Nakita nyo? Kita nyo ang itim ng uso. Yung bus, bulok-bulok na. Okay? Hindi nga natin alam, ito lang ang issue dyan para sa akin. Paano nakakakuha ng rehistro yan? Di ba pagka mag-rehistro ka, may smoke belching test? Diba? May test po lahat. Signal light nyo, checkin, condition. Itsura pa lang bubulok-bulok na Diba? Isipin mo, ang daming strain yan. Ang tanong, na-check ba? Sige, sino may sasakyan dito na nasa Pilipinas? Pag nagpaparehistro kayo, meron ba kayong nakikita ng mga bus na chinecheck ang bus? May nakikita ba kayo na chinecheck ang mga truck? Bakit puro kotse lang ang chinecheck? Bakit puro motor lang? Bakit walang truck, walang pinupuntahan sila sa kanilang lugar? May special treatment? O hindi talaga chinecheck yung bus? Alam nyo, kung chinecheck nyo ang mga kotse, dapat mas checkin nyo ang mga bus. Kasi napakadelikado niyan. Ilan na po ang na-involve sa kalsada na aksidente dahil ang truck o ang bus nalaglag sa bangin dahil nawala ng preno. Kinaladkad ilang sasakyan dahil nawala ng preno. Ilan na po ang involved na driver na gumagamit ng shabu pag nagda-drive. Dapat po maghigpit. Alam niyo kung bakit ito inaano to? Kasi maraming kargang pasahero. At hindi lang po iisa usually ang bus company. Hindi lang isa ang kanilang bus. So kung ang isang bus ay ganyan, karamihan ng bus niyan ganyan din. So ibig sabihin, lalo maraming madidisgrasya. At napakalaki ng disgrasya pag ang na-involve bus. Kahit truck. Kasi kakalag ka rin, maraming mai-involve na sasakyan. Yung weight lang nila is enough na maraming pataying tao. Isipin nyo. Kaya dapat ito talagang pagtuunan din ng pansin ng gobyerno. Ito binigyan kong pansin dahil may nagbigay sa akin coach, napaka-delikado niyan. Tinignan ko, totoo, hindi lang delikado dahil sa aksidente. Kahit sa gabi yan diba? Mausukan ka ng ganyan, maglalabo ang paningin mo. Pati sa kalusugan, masama yan. Sana patas lang naman tayo. Kaya dapat checkin nyo to. Ayusin lang po natin. Ito, kung di ako nagkakamali, itong bus na ito parang parang ito yung SM Yulo na ginagawa dahil sa pagkalagpas ng Calax.
paakyat ko ng Tagaytay. Okay? So, maganda pa naman ang hangin dyan sa Tagaytay. Huwag mo nang sana walang ganyan. But anyway, ayusin niyo po yan, ha? Kung sino man ang involved dyan, hindi ko po kayo titigilan. Ako po ay magbabantay. So sana itong bus company na to, ayusin nyo yan. Ha? Punta po tayo dito kay Boying, yung paborito nyong best friend. Sige, anong masasabi dito ni Secretary Boying Remulla? Franchise, hindi mo ninenegosyo. Yung batang-bata ka, ninenegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Nako, patay ka. Binanata ni Boying si Leviste. Batang-bata ka ba? Wala kang kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang radio program kaninang umaga, sabi ni Remulla, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Leviste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise. National franchise Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares ng kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act No. 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Ayan. Teka muna, okay? Dali muna natin dito. Lagay muna natin yan. Yan. Dito muna tayo sa picture na to. Okay, ako po, hindi ko po pinagtatanggol si Leviste. I'll be honest to you guys. Kanina ko lang siya na-meet. Okay, so wala kaming personal relationship, personal knowledge about kay Leviste. Oo. Pero, na-explain niya bahagya yung kanyang kalagayan dito sa kanyang franchise. Panuorin nyo na lang po kasi mahaba po yun. Yung vlog namin, yung interview namin sa kanya sa SMNI. Pero ito muna ang puntahan natin. Okay? Hindi po, again, ulitin, hindi po natin pinagtatanggol si Leviste. Kaya lang, eto yan. Bakit bigla-bigla naman nang gagalaiti eto si Boying doon sa franchise nitong negosyo, kung ano pa man yan, negosyo netong si Leviste. Yun yung nakakapagtaka eh. Bigla-bigla na lang. Dahil, obviously, ito ay tungkol sa Cabral Files. May hawak siyang listahan. May hawak siyang ebidensya. Dahil dati namang nabenta na yan ni Leviste. Ang tagal-tagal na po. Hindi ka naman naimik. Sasabihin, ngayon lang siya naupong ombudsman. Miski na. Di ba? Yung timing Yung timing po, ng pagwawala, kita mo galit. Huwag kang magwawala, Boying. Lalo kang papangit niyan. Tingnan mo, nagwawala siya patungkol dyan. So, anong kinakalabasan nito? Bilang ombudsman, parang dinesisyonan mo na mali itong si Leviste. Mali yung hawak niyang Cabral Files. Ano nangyayari sa'yo? Nagmimistulang nag-aabugas siya o nag-aabugado. Ito si Boying sa panig nung magpinsan. Si Tamba at si Marcos or kung sino pa man ang nakalagay dun sa listahan. Ito issue na to. Uulitin ko. This is public knowledge. Alam naman po to ng isang involved na o mahilig sa politika, na sumusubaybay sa politika. Hindi mo kailangan maging grade 5 para maunawaan mo kung saan nanggagaling si Boying, ba't galit na galit. Yan ang hindi natin maintindihan na dapat patas ang ombudsman. Dito lumabas
Lumabas. Diniscuss po natin ito noong isang araw, pero mas matindi ngayon, galit na siya kay Libiste. So sa madaling salita, as early as now, malalaman natin, tingnan nyo, pupusta ako sa inyo. Hindi magtutugma yung listahan, yung Cabral files ni Libiste tsaka ni Boying. Kasi ngayon pa lang, parang alam na ni Boying kung ano yung nasa listahan, baka nga alam na niya. At lumalabas, pinagtatanggol niya itong mga nasa listahan. Ganun na yun, hindi siya open. Hindi siya open doon sa hawak ni Cabral. Malaki po ang problema talaga ng Pilipinas. Malaki problema natin sa Rimulya. Hindi lang to si Boying kasi pati yung kapatid si Bongbong Marcos naman ay ipagtatanggol na mamaya ay magiging topic natin. Pero dito muna tayo. Anong nangyayari? Hindi ba dapat bilang ombudsman, ikay natutuwa na yung namatay na tao ay may naiwang ebidensya na magiging solusyon dito sa malaking problema. Aba, yung problema natin sa ghost projects, akala ko ba yung investigasyon nyo, dadalhin nyo kung saan kayo dadalhin ng ebidensya. Yan na nga, dinadala na kayo sa ebidensya eh. Alam mo kung ano sinabi sa amin ni Libiste kanina? Off-cam? Paiba-iba sila ng sinasabi, including to si Vince Dizon. Kaya nga ako, tinanong ko diretsahan. Malinis ba si Vince Dizon? Ganun as simple as that. Tinanong ko, malinis ba yan? Kasi ang tingin ng tao dyan, bago nilagay sa DPWH yan, malinis yan. Parang nagagalit sila, anong nangyayari kay Vince Dizon? Tinanong ko. At sinagot naman. Sinagot naman ni Libiste, panuurin nyo. Dahil, yung dun sa vlog ko, dun niya sinagot ng kompleto. Pero sagot niya sa akin, naiipit si Libiste. Ay, naiipit si Vince Dizon. Ba't tayo niya magsalita? Wala siyang magagawa eh. So, sa madaling salita, alam ni Vince Dizon. Pero, pinili niya manahimik. So, ganyan po ang nangyayari sa gobyerno natin. Tuloy po natin. Dito na tayo, di ba? Ay, asan na? Ayon sa Section 18 ng Republic Act number 11357 ng approval ng Kongreso. Sabi ni Rimulya, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Libiste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH sa mga congressional district mula 2023. Ayan o, di ba? Kinumpare niya doon sa hawak na Cabral Files nitong si Libiste. Anong klaseng ombudsman to? Kahit naman, sabihin natin, may masamang ginawa si Libiste. Imagine na natin, si Libiste ang pinakamasamang congressman. Hindi ba dapat tinitingnan mo yung files? Kunin mo muna. Tingnan nyo muna. Imbestigahan nyo muna. Hindi kayo bukas. Alam mo, isa sa sagot sa akin ni Libiste nung tinanong ko yun, ang gobyernong ito, huwag kayo maingay, tayo lang naman nanonood. Sila Vince Dizon, etc., etc. Ayaw nila nung investigasyon sa ghost projects, di umano. Hindi verbatim, pero ganyan ang sinabi. Pag inisip mo, may katotohanan ba yung sinabi ni Libiste? Pag tiningnan nyo yung nangyayari ngayon, parang ganun eh. O, di ba? Pati nga yung kay Bernardo. Nakikita nyo ba yung kay Bernardo? Anong sabi? Iba yung salaysay ni Bernardo ngayon doon sa hawak niya kay Cabral. Diyan sa Cabral Files. Palayo tayo eh. Tapos magagalit kayo pag sasabihin pinoprotektahan nyo masterminds.
Hindi ba obvious nang gagalaitin na kayo agad-agad? Wala pa man din. Bigla kayong naglabas ng baho. Wala kaming pakialam sa baho ni Libiste. Wala kaming pakialam kung mabaho yan o mabango yan. Ang pakialam namin, hawak niya yung susi doon sa mga nagnakaw. Diyan sa ghost projects. Wala kaming pakialam diyan sa mga pasabog ninyo. Solusyonan natin tong ghost projects. So wag niyong ibenta sa amin yung baho ni Libiste. Hindi kami concerned dyan. Doon tayo sa totoong issue. Halatang halata. Hindi ba? Kayo tanungin ko, sige. Yung ganyang reaction ba ni Boying, yan ba ay hindi lumalabas o nangangahulugan na nagpapakita na inilalayo sa mastermind? Bakit? Kailangan niyang magalit. Di ba? Di kung may pagkakasala at may pagkakamali si Libiste, di sa kanyo i-demanda. Pero hayaan nyo pumasok lahat ng files. Diba? Hanggang 2025 na nakuha raw ni Libiste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya, subukan niya ilabas niya. Diba, Pag tingnan may natin dokumento, sa pag merong pupulutin, back- no? The document Relax ka lang! Di ilabas niya. Subukan niyang ilabas. Uy, ba't nang gagalaiti ka? Talagang ilalabas na yan. Mamaya explain ko. Meron siyang sinabi, talagang ilalabas na yan. Papatunayan ko mamaya. Ha? Oo. So, relax lang. Alam mo yung sinabi niya sa amin, bakit hindi niya pa inaano? Nilalabas lahat? Inaantay kayo. Anong magiging reaction? Maganda nga ito, nakita nyo, di ba? Nakita nyo anong reaction ni Vince Dizon? Pagpalit-palit. Nakita nyo kung anong reaction ni Boying? Pagalit-galit. Di ba? Kaya nga, ang dali i-predict eh. Pag nilabas yan ni sasabihin mali. Ito yung totoong listahan. Di ba? Ganyan na sasabihin yan. Kitang-kita ngayon pa lang. he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already. Because there's nobody to authenticate it. This is Yan. Congressman So, Leandro. irrelevant na yun. Si Irrelevant na yun. Oo. Irrelevant na yun. Ay, naku, excuse me po. Iba na daw yung nung buhay pa na files at saka yung patay na siya. Kasi wala daw mag-authenticate. Di ba mas maganda nga yung buhay siya? Nakuha niya nung buhay pa eh. Binigay sa kanya mismo eh. Babalikan ko ulit yung sinabi ko. Lahat po ng sinasabi ni Boying will lead us to believe hindi talaga sila magtutugma. Ngayon pa lang, hindi pa nila nakikita yung kay Libiste, hindi na agad. Kinukontra na niya agad. Ang tatayo doon. Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Hiningan na namin ng Oo. O yun, sabi niya, unless meron siyang ebidensya na yung nasa listahan ay gospel truth. Ibig sabihin may ebidensya. Meron. Yan ang tanong namin sa kanya. Meron ba? Alam daw nila Vince Dizon yun. Alam daw ng DPWH yun. Meron silang kopya nun. At hindi lang daw DPWH ang may kopya nun. Marami pang magkopya. Kaya nga, ang tanong ko, anong mangyayari sa atin kung magkaiba yung listahan mo, yung files mo, at magkaiba yung listahan ni Boying? Alam mo, sagot niya. Tanungin na lang natin yung tao kung sino mas papaniwalaan nila, si Boying o ako. Patay na. Kayo, ewan ko sa inyo. But ako, hindi ko kakilala itong mama na ito. Ha? Hindi ko rin naman personal kilala si Boying. Pero nakikita naman natin,
Eh kung between the two, kung sino mas kapani-paniwala, kayo muna, sige sagutin nyo. Sa tingin nyo, sino ang mas kapani-paniwala? Si Libiste, si Boying? Eto pa. Ha? Meron daw nasa listahan 5 incumbent secretary. Naku, matindi itong kaya naman, todo kontra kay Libiste. Ha? Oh. So, hindi lang congressman, hindi lang mga congressmen, pati secretary. Oh, kumikitang kabuhayan, no? Kaya aantayin natin, ha? Kalma lang, ha? Oo. Pero, sa mga darating na panahon, alam natin, babakbakan nito. Babakbakan to si Libiste. Dahil, malalagay sa liwanag yung mga madidilim. Mabubuking sila. Oh, imaginein mo, pati secretary, executive department, tao ni Bongbong directly. Eh kung nasa listahan, itong 5 secretary, imposible namang wala ang OP. Doon kanina sa interview namin, nabanggit ang OP. OP. O anong ibig sabihin ng OP? O kayo na, ilagay nyo dyan. So damay-damay na yan. Hindi pwedeng secretary lang, nandiyan ang OP. Diba? Matindi ito. Komento rito si Leviste pero wala pa siyang tugon. Hihingi rin daw ng kopya ng Cabral files sa DPWH ang House Infrastructure Committee at kasama sa posible nilang ipatawag para ma-verify ang mga dokumento ay ang mga dating staff ni Cabral sa DPWH. I'm quite sure, hindi naman nung si UC Cabral yung nag-encode eh. Nung lahat po ng laman ng Cabral files. So, each and every member of the staff nung pong planning service can in fact be invited and asked for their positions on the matter. Dagdag ni Pati si Redon, di ba? Parang sinasabi, hindi naman si Cabral ang nag-encode niyan. So, imbitahin din natin kung sino-sino yung mga nag-encode. Diyan pa lang parang sinasabi ni Redon, parang. Baka mamaya magre-react ka na naman sa akin. Parang niya sinasabi, hindi naman lahat ng nasa files ni Libiste na nakuha niya kay Cabral ay totoo. Defensive ka, Teng. Ha? Ang aga-aga niyo maging defensive. Wala pang lumalabas na pangalan. Naku, triggered ang mga animal. Ang daming mga buhaya matitrigger lalo. Antayin nyo lang kasi, syempre, kung ikaw ang nagnakaw, hindi ka naman nagnakaw na 10 piso o 10 milyon. Wala namang siguro magnanakaw lang ng 10 milyon dyan. Imposibleng hindi mo alam na nagnakaw ka. Kaya natatakot. Ang daming nagre-react. Baka nasa listahan sila. Dahil di pa nila nakikita. Kaya nga gusto nilang palabasin yung listahan eh. Para makita na nila once and for all, andun sila. Di ba? Ngayon pa lang, binibiyak na si Leviste. Nung mga siguro, posibleng nasa listahan. Kakatawa itong mga to. Alam mo, marami doon nag-a-absent dyan, ha? Ito, binanggit din ni Libiste para dun sa mga hindi kaya napakaganda, mapanood nyo po yun. Nandito po sa vlog ko, Coach Oli News PH sa YouTube at Coach Oli News PH 2. Nasa 2 na po tayo sa Facebook kasi lintik yung sinashadowban tayo. Nandoon po, panoorin nyo. Tinanong ko to si Ridon. Kasi sabi ni Libiste, marami daw nag-absent ng mga congressman. Parang pinahiwatig niya na itong si Tambi, pala absent.
O, yung iba lumalabas na lang pag budgetan na. Oo. So tinanong ko ngayon si Ridon, palapasok ba 'to o pala-absent? Sabi niya, masipag yan, masipag. Oo, sabi ni Libis, masipag yan, masipag. Anong masipag? Masipag pumasok? Hindi. Masipag sa presscon. Kaya lumalaki butas ng ilong nito, animal. Ay, sus! Anak kaya ito ni Boying? Kasi, yun ang Mr. Presscon eh. Di ba, nakakita na ba kayo ng ombudsman mga ganyan? Nakita na kayo ng sino sa balat ng Pilipinas ang pinakamalakas magpa-presscon na SOJ? Tapos ngayon, ombudsman pa. Sino lalo sa ombudsman ang hilig lalo ito si Ridon. Ha? Pati yung pagkumpiska ng lisensya, pinakialaman. Anyway, ayan na natin yun. Dito tayo sa Cabral Files. Oo, ang sipag mo daw. Ha? Ano to eh. Hindi ko sinasabing fame horse siya. Pero ang punto ko lang, ang sinasabi dito, parang makikita mo talaga sino yung mga epalitiko. Doon, agad-agad nang babalik ang investigasyon ng Komite sa Anomalya sa Flood Control Projects sakaling buwagin na ng tuluyan ng Independent Commission for Infrastructure. Para sa GMA Integrated. Bakit ba galit na galit kayo sa mga nag-iimbista sa flood control? Ito, pakinggan po natin. Napakaganda nitong parte ng interview namin kay Libiste. Oh, ito. Ito napakaganda nitong sinabi na ito. Isa po ako sa nagtanong nito. At ito ay parte ng interview namin kanina. Haba ng interview namin sa kanya, 2 oras kalahati. Pero ito, magandang mapakinggan nyo. Napaka-importante nito. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 Sino ba yung mga nandun? Kasi Ayun, 2 sa Davao City, isa pang Davao yun o basta. At saka sa Zamboanga. Congressman puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso. Nako! Yan sa sinabi mo niyan, lalo manggagalaiti si Boying. Lalo manggagalaiti yung mga Pinklawan. At higit sa lahat, lalo manggagalaiti yung mga BBM. Kasi gusto nila lahat ng bagay, kasalanan ng Duterte. Sila pala yung walang allocable budget. 4 lang. Kaya sabi nga niya, pati nanay niya meron. Pero eto, 4 lang. Bigyan niya, pambira. Hindi nyo naman binigyan. Ako magugulat kayo siguro. Ako hindi ako nagugulat kung mangyari ito. Pero, malamang doon sa Cabral Files, walang korupsyon naganap sa Duterte. Karamihan nangyari on the 19th Congress. Meron man nung panahon ni PRRD, pero talagang nag 5 times, nag 10 times ngayong 19th Congress. At wala sa listahan di umano ang Duterte. Kaya pipigilan talaga nila yung Cabral Files na yan. Kasi maraming mapapasama, tapos lalabas pa ang katotohanan patungkol sa Duterte. Hindi sila talaga nakakatanggap ng pera. Ayan nga, 0 allocable budget. Pulong, anak. Diba? Tapos, Ungab, Alvarez, yung mga yan. Alam naman nating Duterte ang mga yan. So, ganyan ang kalakalabasan dyan. Pag Duterte ka, ala ka. Tapos, ang pagbibintangan nila sa confidential funds, Duterte. Kinukuripot na nga nila ang Duterte. Ultimo yung mga kaalyado ng Duterte, kinukuripot na. Yung panalo ng Duterte party list, youth party list hindi pinapasok. Kahit silang pinakamalaki ang boto, 3 upuan sa Congress, hindi pinapasok. Ganyan po nila gapitin ang Duterte.
Tapos sila pa magkakaroon sa flood control projects. Tapos yung pinagmamalaki nila na confidential funds ni BP Sara na kung i-compare mo sa confidential funds ni Bongbong Marcos, barya. Matindi to. Oh, sasabihin naman, Maka Duterte, hindi po, hindi ganun. Kasi yung listahan daw niya ng Cabral Files, may alam ng DPWH. Alam nila Vince Dizon. Alam ng marami. Pwede nilang i-counter-check. Nagtataka naman ako kay Boeing, bakit ayaw i-counter-check? If I'm not Yun. mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi? Ayan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandiyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Parang Ito kung- hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Pwede mong sagutin o... Ito naman si Coach Oli, ang gulo, tanong ng tanong. O ano ang tanong mo? Sinasabi pa nga niya na wala sa listahan ng Duterte. Tinanong na daw ng ibang media yan. Wala daw sa listahan ng Duterte. Pasok ka ng pasok, Coach Oli. O ano man sagot mo? Ano man tanong mo, Coach Oli? Kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuhin ko na. Andyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Nako, ayan. Halos buong 19th Congress ay nandun. Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. Nako. Sira ang naratibo ng mga sip-sip puwet, kain-tae ng mga pinklawan. Gagalit sila. Isipin mo, so karamihan dyan, nakapagnakaw. Hindi naman lahat nasa listahan magnanakaw. Pero si Pulong wala. Patay. Yun. At yung allocable niya, zero. Oh. Sa 2025. Ito pa mga sino na tanong. Ito, So process of elimination. Oh. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Kaya, Sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan eh. Baka So alam na natin, di ba? Sino ang nasa listahan ni Cabral Files. Ako, alam na natin sino yung mga salarin. Posibleng salarin. Dyan sa flood control projects. dahil dito, dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero sa 2025 talagang wala. Pero kung ang nanay mo, nandoon ba? Sa... Halos lahat, na-report naman na ng bilyonaryo. Ayan. Pati nanay niya nandun. Actually, ganito yan. Kahit naman nasa listahan ka, hindi ko alam bakit nanggagalaiti. Kasi pati naman daw nanay niya nandun eh. Pero ipaliwanag mo ng maayos. Saan mo ginamit yung pera? Karamihan siguro dyan, baka mamaya, sa distrito, iba mo ginamit. Doon pa lang kaduda-duda, di ba? Halimbawa, taga Maynila ka. Ikaw ang kumuha ng kontrata sa distrito ng Bulacan. Bakit ka napunta ron? Or mga obviously, hindi nagamit ng mabuti yung pera. Kaya maraming triggered dito sa Cabral Files. As early as now, gaya na sabi ko, talagang ginigipit ito. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito ngayon titingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento, tsaka dun sa hawak mo. Ngayon, ako... Kaya eagerly awaiting tayo ano yung officials na sagot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Yes or no lang eh, factual. Yes. At hindi lang ako may kopya nito. Pati PCIJ na hindi naman DDS ang PCIJ. Di ba? Ayan. So ito, maraming may kopya. Kaya nga, paano nila gigibain itong kay Libiste? So sabi pati PCIJ, hindi naman Duterte yon. Ano ba sinabi ng PCIJ? Sino ang pork barrel kings? Sige nga. Sino sinabi nilang pork barrel kings? Number 1, anak ng presidente, Sandro Marcos. Number 2, pinsan ng presidente, dating speaker Romualdez. Diyan pa lang. Akikita na natin. Inilabas ng PCIJ ito. Yes. Alam na to ng DPWH. So tutugma. Ibig niya sabihin, tutugma yung yung Cabral Files niya at saka sa PCIJ.
Oo, mag-iiba lang doon sa posible sa ombudsman kasi gagalit na eh. As early as now, nagagalit na. Ano pa nga yan? Galing nga sa kanila eh. At hindi lang ako yung So nagsabi. bakit di pa nila CJ. inabas? I-verify. Yan, mapakaganda ng tanong mo. Eh, nagkakaalaman na pa eh. Para kang USB. Kaibigan natin yan si Cathy. Hindi pa nilalabas ni Cathy yung USB. Hindi kaibigan. Ba't di pa ilabas? Good question. Bakit nga ba hindi nyo pa ilabas yan? Actually, i-authenticate pa. sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Yun. Kaya yun ilabas. Dahil kay Vince Dizon. Naiipit. Kasi Huwag ka maawa dun, sir. naiipit siya. Ay, Boss Dada, salbahay ka. Tumandaan na nga si Vince Dizon bigla-bigla na napasok sa DPWH. Nangayayat pa na tinubuan na ng uban. Hindi pa maawa talaga to si Boss Dada. Huwag ka tumawa, oh. Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Kaya kung napansin nyo, mula nung namatay si Yumaong Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Tsaka napapansin ko kung parang yung usapan, pagka papunta na doon, idinadivert niya eh. Medyo, parang makaiwas lang ba? Pero, So again, kung... maawa naman tayo sa kanya. Ayan, pwede. Napasimangot ako dyan, no? Maawa. Maawa kasi, alam niya eh. Alam niya si Ana. May access siya doon. Nasa DPWH secretary siya ngayon, di ba? Nilagay siya roon. Hindi naman siya pwede magsinungaling sa taong bayan. Nagigets nyo? Eh, maayos naman din ito. As far as I know, yung dati, natanggal, wait lang. Oh, maayos to si Cabral. Si Vince Dizon. Kaya lang, naipit siya ron. So, hindi naman siya pwede magsalita. Hindi rin siya pwede magsinungaling. Oh. Kaya nga, ito sasabihin ni Coach Oli. Pwede. Buti na lang ito si So maawa Kawaway pa tayo eh. sa kanya na manahimik na lang siya. Parang wala siyang alam. Ganun ba? Sila. Alam ko bakit tinanong ko yon? To emphasize. Yan. Yung style ko yan, tatanong ko para maliwanag. Maawa tayo sa kanya. Tumahimik na lang siya. Kayo ba? Anong sa tingin ninyo? Kayo naman tatanungin ko. Maawa tayo sa kanya? Tumanahimik na lang si Dizon? Since hindi naman siya pwedeng magsinungaling, hindi niya naman pwedeng ilaglag itong mga nasa files? O dahil ikaw ay empleyado ng Pilipino, dapat isipin mo yung taong bayan. Sabihin mo kung ano yung talagang nasa listahan. Huwag kang matakot dyan sa mga amo mo kung nanglaglagay sa'yo. Dyan sa mga kaibigan mo sa gobyerno. Kayo, dapat bang magsalita si Vince Dizon? Nasabi natin eh. Ganda ng ngiti ko. Ganda. Nadiin natin Ganun eh. ba? Sinasabi natin eh. Okay. Kaya naman, puntahan natin tong next. Kaya naman, eto, pinost niya to. Ngayon niya lang pinost to. Okay, tapos na po yung interview namin sa kanya. Bibigyan ko kayo ng 2 linggo para sabihin ang lahat. Sasagutin ko ang lahat ng pagbubukas ng ang lahat sa pagbubukas ng Kongreso sa January 26. Kaya nga ayaw niya muna magsalita. Siguro ako, sa tingin ko, inaantay niyang magkamali. Diba? Nakikita naman natin, ang dami na nga nagkakamali kasi pumupuyok na sila eh. Wala pa yung listahan. Yung nagagalit, di ba? Parang, halimbawa, nasa isang kwarto kayong aircon. At may umutot. Sinabi ni Libiste, may umutot. Kasi naaamoy niya ang baho. Ang daming pumuyok. Anong sinasabi mo umutot? Walang umutot. Wala namang umuutot eh. May naamoy ba kayo mabaho na. Parang Ghost Projects, mabaho na. May mga nagagalit. Walang umutot. Di naman umutot. Magtataka ka, bakit kayo nagagalit? Wala namang pasintabi mo. Pasintabi dun sa mga kumakain dyan. Ang gulo-gulo mo, Kotsoli, kaya nalalaglag yung ano eh.
bakit ba 'tong mga 'to nagagalit kung may sinabi si Libisting may umutot? Ba't kayo nagagalit kung may sinabi niya may umutot, eh, kung hindi ka naman umutot? Kaya lang, baka ikaw yung umutot o baka mamaya hindi ka lang umutot, baka may tae ka na sa puwet. 'Di ba gano'n? Ah, ano ibig sabihin sa tae sa puwet? Hindi lang utot, baka talagang sabog ang tae mo. Ibig sabihin, gano'n na po kabaho, nangangaalingasaw na, umaalingasaw na. Oh, kaya nagagalit kay Libiste, ang daming nagkakamali ngayon 'no. Ngayon sabi niya hindi muna siya magsasalita. Eto nagbigay na ng taning. Sasagutin niya before January 26. And hopefully, eto nga ang challenge ko sa kanya kanina kung narinig ninyo, sana hindi ka parang si Saldico, bigla siyang nawala. Ang pagkakaiba lang ni Libiste kay Saldico, si Saldico madumi. May nagnakaw din. Si Libiste wala. Alam naman natin 'tong pamilya nila, bilyonaryo na 'to, eh. Hindi nga daw siya tumanggap ng bonus, yang MOOE wala din siya. Sa madaling salita, yung on the side na pabigay-bigay galing kay speaker di umano, na kung tawagin mo mang pork barrel yan, pork barrel o soft pork ang tawag nila diyan, wala siyang tinanggap. Mahirap takutin yang ganyan. Bakit? Malinis, eh. Siguro itong tungkol lang dito sa solar light na something, pero hindi di ba? Pansin niyo bilyar tumahimik because of prime water. Lumipat sa kabila. Eto hindi mo madaling matakot. Di ba? Talagang mayaman, eh. Walang korapsyon. Hindi kasali sa listahan. Paano nila kokontrolin? So, gawan niyo na lang ng paraan, umamin na kayo. Ito lang masasabi ko, kung talaga namang may nakuha ka at nasa listahan ka ng Cabral Files, di ipaliwanag mo na lang kung talagang malinis ang iyong budhi at wala kang nagawa, eh ba't hindi mo na lang ipaliwanag saan mo nagamit yung pera? Kasi, the more you attack Libiste, nagmumukha kayong guilty. Oo. Kasi ba't nyo inaatake? Eh naglalabas lang naman siya ng nakuha niya doon sa Cabral Files. Ang lumalabas niyan, pag naglalabas ng katotohanan, nagagalit kayo. Eh hindi naman porket nasa listahan, masama na agad. Di ba? Kung maipaliwanag nyo ng maayos, huwag kayong guilty. Di ba? So, ako aantayin ko itong January 26. Yan ang challenge ko. Huwag ka sana magkaya doon sa iba na pag napunta na sa national figure, nagbago na. Yung pumasok ng prinsipyo, lumabas na trapo. Huwag kang magaya kay Saldico, nagsalita para lang iligtas yung sarili, hindi na natin alam kung ano na ang deal nila sa government ngayon. Baka mamaya magkaroon ng deal ito si Boying, o si Marcos, o si Sandro, o si Romualdez patungkol kay Libiste, manahimik na naman ng laho parang bula. Sabi ko, dare ko sa kanya, sana ito'y tapusin mo hanggang dulo. Di ba? Oo. So, ulitin ko, hindi ibig sabihin nasa listahan kayo, masama kayo. Kaya huwag muna kayong magalit. Paliwanag nyo na lang. Kayo ba? Mas naniniwala kayo sa listahan nitong si Libiste na Cabral Files o yung hawak ng ombudsman? Kung sakaling hindi magkaparehas.